David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 521. Captain Shu, gabi na ngayon, at hindi pa handa si Mr. Chen, hindi ba tayo pwedeng manatili sa Horendel ng isang gabi? Tanong ni Bai Zontang kay Kapitan na Shu. Hindi, ang utos sa akin ay kunin siya at pumunta sa Timog Kanluran kasama niya. Hindi ko sinabi na kaya kong manatili at maghintay. Pagkatapos magsalita ni Kapitan Shu, tumalikod siya at naglakad patungo sa kotse, ngunit sa sandaling tumalikod siya, mamulong siya, Master Bai, bakit naging utusan ka na ngayon? Ikaw. Galit na galit si Bai Zontang, ngunit bumalik na si Kapitan Shu sa kotse. Ginoo. Shen, tingnan mo? Tumingin si Bai Zontang kay David at tumingin ang nagtatanong. Magpapalit ako ng damit, aalis na ako agad. Tumayo si David at nagpalit ng damit, tinawag si Sonia para magpaalam, at saka sumakay sa bus kasama si Bai Zontang. Paumanhin, puno ang aming sasakyan, ikaw mismo ang magmaneho. Ibinaba ni Kapitan Shu ang bintana ng kotse at malamig na sinabi. Makikita na si Kapitan Shu ay napaka-emosyonal tungkol sa pagdating upang sunduin si David upang pumunta sa Timog Kanluran kasama niya, ngunit siya ay sumusunod lamang sa mga utos, at hindi siya nang ahas na sumaway. Bahagyang ngumiti si David, Bai Zontang, magmaneho ka. Tumango si Bai Zontang, pagkatapos ay nagmaneho ng mag-isa, dinala si David sa Timog Kanluran. Mabilis na nagmamaneho ang apat na kotse patungo sa Timog Kanluran, at di nagtagal ay dumilim, ngunit si Kapitan Shu at ang iba pa ay hindi nilayon na huminto at magpahinga. Ginoo. Shen, anong gagawin natin? Ang Shu Shumao na ito ay isang walang ingat na tao. Kung hindi dahil sa kanyang mataas na lakas, hindi siya makakatagal sa Dharma Protector Pavilion sa kabisera noon pa man. Walang may gusto sa kanya. Nang makitang hindi siya huminto para magpahinga, tinanong ni Bai Zontang si David. Sumunod ka, hindi sila tumitigil, hindi tayo tumitigil, kung pagod ka, hayaan mo akong magmaneho. Mahinang sabi ni David. Hindi yun kailangan, ang puntong ito ay wala. Umiling si Bai Zontang. Mabilis na yumandar ang sasakyan buong gabi, at nakapasok na ito sa Timog Kanlurang lugar. May mga paikot-ikot na kalsada sa bundok kung saan-saan. Si Bai Zontang ay humikab at mariing pinaikit ang kanyang mga mata. Kung pagod ka, hayaan mo akong magmaneho. Sabi ni David kay Bai Zontang. Ginoo. Shen, okay lang? Kaya ko pa namang magtiyaga. Pilit na binuksan ni Bai Zontang ang kanyang mga mata at sinabi. Nang makita ito, ipinatong ni David ang isang kamay sa balikat ni Bai Zontang, at isang purong espiritual na kapangyarihan ang pumasok sa katawan ni Bai Zontang. Sa oras na ito, labis na nabigla si Bai Zontang. Mukhang tama ang sinabi ng lolo niya. Si David ay talagang isang magsasaka. Ngayon lang, naramdaman ni Bai Zontang na lumuwag ang kanyang katawan saglit, at nawala ang lahat ng antok. Sa pag-iisip nito, si Bai Zontang ay naging mas nasasabik. Ang araw ay unti-unting sumisikat, at ang araw ay nagpapakita na sa silangan, ngunit si Shu Shumao at ang iba pa ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto upang magpahinga, at hindi man lang sila kumain. Ang mga taong ito ba ay gawa sa bakal? Galit na sabi ni Bai Zontang. Kakatapos lang magsalita ni Bai Zontang, biglang bumangga sa kanilang sasakyan ang isang Mercedes-Benz na sasakyan mula sa likuran ng baluktot. Nagulat si Bai Zontang, nagmamadaling nagpreno, at pinahinto ang sasakyan. Ito ang paikot-ikot na daan sa bundok, at may bangin sa tabi nito. Kung tumama ito sa kotse at tumama sa kotse sa ilalim ng bangin, hindi ito mabubuhay. Paano ka nagmaneho? Galit na sigaw ni Bai Zontang. Ngunit ang kotse ay sumugod sa harap, baluktot pa rin, at nagmaneho pababa sa bangin. Nang makita ito, nagmamadaling binuksan ni David ang pinto, at nakita niya ang isang figurang naglalakad patungo sa Mercedes-Benz. Putok. Pagkatapos ng malakas na ingay, nagbago ang direksyon ng Mercedes-Benz, at nakita kung tumama ito sa bundok sa gilid ng kalsada, at saka huminto. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Bai Zontang. Nakita niya si David na nakatayo sa gilid ng bangin ng kalsada sa oras na ito. Si David na lang ang sumuntok sa sasakyan at iniba ang direksyon ng sasakyan. Kabanata 522. Ginoo.
Shen, okay ka lang? Tanong ni Bai Zontang. Pumunta at tingnan kung ano ang kalagayan ng mga tao sa kotse. Umiling si David at sinabing, "Oh." Nagmamadaling lumapit si Bai Zontang para tingnan ito. Napag-alaman na may isang babae lamang sa Mercedes-Benz. Sa oras na ito, lumabas ang airbag, at ang batang babae ay nakahiga sa manibela, na parang nahimatay. Sa biglang puwersa, binuksan ni Bai Zontang ang pinto ng kotse at binuhat ang babae palabas. Mukha namang maliit ang dalaga, nasa 20s pa lang, nakasuot ng light blue na damit, ngunit sa oras na ito ay maraming dugo ang damit, at mapatla ang mukha ng dalaga. Lumapit si David, marahang ipinatong ang isang kamay sa kamay ng dalaga, pumasok ang isang espiritual na enerhiya sa katawan ng dalaga, gumalaw ang dalaga, at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Matapos makita sina Bai Zontang at David, medyo natakot ang dalaga, nagmamadaling bumangon, at binuksan ang distansya mula sa kanilang dalawa. "Miss, huwag kang matakot, naaksidente ka lang, at nailigtas ka namin." Nagmamadaling paliwanag ni Bai Zontang sa babae. Tiningnan ng batang babae ang kanyang sasakyan, pagkatapos ay napakunot ang noo at naalala, at pagkatapos ay niluwagan niya ang kanyang pagbabantay, "Salamat, baka inaantok ako, at nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Kanina ko lang na-check. Maayos ang iyong katawan, ngunit ang ilang bahagi ng iyong katawan ay bakat. Tumawag ka para humingi ng tulong sa sarili mo." Pagkatapos magsalita ni David, tumingin siya kay Bai Zontang at sinabing, "Tara na." "Sandali." Biglang sumigaw ang batang babae, at nagmamadaling pinigilan sina David at Bai Zontang, "Sira ang telepono ko, at walang paraan para tumawag para sa tulong." "Saan ka pupunta?" "Pumunta sa Baihai City." Sabi ni Bai Zontang. "Maganda yan, taga Baihai City ako, pwede mo ba akong ihatid sa daan? Mabibigyan kita ng pera." Masayang sabi ng dalaga. "Mayroon pa kaming mga bagay na dapat harapin, hindi komportable, maaari mong hintayin ang pagliligtas." Pagkatapos magsalita ni David, binuksan niya ang pinto at sumakay sa kotse. Nang makita ito, napangiti na lamang si Bai Zontang sa babae, at sumakay din sa kotse. "Bakit wala kang karamay? May puso ka bang panoorin akong manatili dito bilang isang babae? Paano kung makatagpo ka ng masasamang tao?" Ang batang babae ay hamarang ng direkta sa harap ng kotse at umungal kay David sa hindi kasiyahan. Ibinaba ni David ang bintana ng kotse, "Hindi ka ba natatakot na tayong dalawa ay masasamang tao? Hindi kayo magiging masasamang tao, pero makikipagkilala ako sa isa't isa. Kitang-kita sa mukha nyo na mabuti kayong dalawa." Bulalas ng dalaga. Bahagyang ngumiti si David, alam niyang ginamit lang ng babaeng ito ang mga ganitong salita para pasayahin silang dalawa. Medyo malabong tingnan ng isang batang babae na nasa early 20s ang mukha niya. "Ginoo. Shen." Tumingin si Bai Zontang kay David na may tanong sa kanyang mga mata, parang gusto niyang magdala ng babae. "Umakyat ka." Mahinang sabi ni David. Masayang binuksan ng batang babae ang pinto ng kotse at umupo sa likod na hanay, "Salamat." Si Bai Zontang ay nagpatuloy sa pagmamaneho, habang ang batang babae ay nagpakilala sa likurang hilera ng madaldal. "Ang pangalan ko ay Shen Mengchen. Ako ay nagtapos ng Qingbei College sa Kyoto. Kakagraduate ko lang this year. Anong tawag sa inyong dalawa? Ano ang gagawin mo sa Baihai City?" Tanong ni Shen Mengchen kina David at Bai Zontang. "Ikaw ba ay isang estudyante ng Qingbei College?" Nagtatakang tanong ni Bai Zontang, na nagmamaneho. "Siyempre, may student ID pa ako dito, tingnan mo kung hindi ka naniniwala." Kinuha ni Shen Mengchen ang kanyang student ID at hinayaan si Bai Zontang na tingnan. "Talaga, nagtapos din ako sa Qingbei College, ngunit grade 84 na graduate na ako, 5 beses na mas mataas kaysa sa iyo." Sabi ni Bai Zontang habang nagmamaneho. "Talaga? Tapos senior ka na? Nagkataon lang. Hindi ko inaasahang may makikilala akong senior dito. Dapat mong malaman na napakahirap para sa Timog Kanlurang rehiyon na matanggap sa Qingbei College, at hindi ko makikilala ang ilang mga kaklase." Nakita ni Shen Mengchen na si Bai Zontang ay isang alumno sa kanya, at mas marami siyang nakipag-usap. Kabanata 523. Ang aking tahanan ay mula sa Kyoto. Ngumiti si Bai Zontang.
Nako, akala ko taga-Kanluran ka rin. Malayo ang Kyoto dito. Ano ang ginagawa mo sa Baihai City? Naglalakbay ka ba? Tanong ni Shen Mengchen. Oo. Hindi alam ni Bai Zontang kung ano ang sasabihin, kaya tumango lang siya. Mula nang magtayo ang Xuanyu Valley ng Hot Spring Resort, marami na ang bumibisita sa Baihai City. Nabalitaan ko na ang pagligo sa mainit na bukal ay nakakapagpagaling ng mga sakit, at ang mga kanser ng ilang tao ay maaaring gumaling, ngunit hindi ko alam kung ito ay totoo o hindi. Hindi pa ako nakapunta doon. Pinagalitan ni Shen Mengchen ang sarili. Kilala mo ba ang Xuanyu Valley? Si David na kanina pa nakapikit at hindi nagsasalita ay biglang nagmulat ng mata at tinanong si Shen Mengchen. Logically speaking, sa mga lugar tulad ng Xuanyu Valley, hindi dapat alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol dito, kaya bakit sila nagtayo ng resort? Siyempre, alam nating lahat na sa Baihai City, ang resort ay hindi lang may mga hot spring, kundi nagtayo din ng isang sekta para ipagdasal ng mga tao, at may isang master na napakagaling sa panghuhula, pero ang sabi ng tatay ko, lahat iyon. Isang trick para linlangin ang mga tao. Hindi niya ako pinakawalan. Sabi ni Shen Mengchen. Bahagyang tumango si David, pumikit muli at tumigil sa pagsasalita. Tila sa mata ng mga ordinaryong tao, ang Xuanyu Valley ay isang lugar para sa turismo at bakasyon. Kung tungkol sa mas malalim na mga bagay, malamang na hindi malalaman ng mga ordinaryong tao. Tandang padamdam. Nang makitang lumingon si David, pumikit muli at tumigil sa pagsasalita, binigyan ni Shen Mengchen si David ng direktang tingin na may bakas ng disgusto sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nakita si Bai Zontang na nagsasabing, Senyor, hindi mo pa sinasabi ang iyong pangalan, nang ikaw ay nagpunta sa Baihai City, nagpunta ka ba sa Xuanyu Valley? Kita ko ang mukha mo, kahit hindi ka pa bata, siguradong wala ka pang girlfriend. Bai Zontang ang pangalan ko, this time pumunta talaga ako sa Xuanyu Valley, at wala talaga akong girlfriend. Bahagyang ngumiti si Bai Zontang, at pagkatapos ay nagbiro, hindi ka talaga marunong tumingin sa mga mukha, tama ba? Siyempre totoo. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Ang tatay ko ay isang sikat na face-to-face master sa Baihai City, at binibigyan niya siya ng palayaw na Shen, basta tingnan ng tatay ko, masasabi niya ang pagkakakilanlan. At malinaw na pinagmulan ng taong ito. Tandang padamdam. Pagmamalaki ni Shen Mengchen. Napakalakas. Bulalas ni Bai Zontang, kung ito ay napakalakas, ito ay magiging tulad ng isang engkanto. Siyempre nakakamangha, kahit konti lang ang natutunan ko sa tatay ko, pero nakikita kong hindi maganda ang itsura ng lalaking ito, pero ang swerte ng peach blossoms niya, maraming babae ang nagkakagusto sa kanya, at parang may malaking star na may gusto sa kanya. Tumingin si Shen Mengchen sa co-pilot na si David at sinabing. Dahil nag-aatubili si David na kunin siya noong una, at hindi kailanman nagsalita si David, kaya napakasama ng impresyon ni Shen Mengchen kay David. Malaking bituin. Tumingin si Bai Zontang kay David na may pagtataka, ngunit hindi niya alam na may iba pang malalaking bituin na nagkagusto kay David. Bagamat bahagyang nakapikit ang mga mata ni David sa mga oras na ito, medyo nabigla ang kanyang puso. Ang big star na sinasabi ni Shen Mengchen ay dapat ay si Song Tai. Maaari itong maramdaman. Gayunpaman, kahit na ang taong ito ay napakaswerte, sa kalaunan ay mabibigo niya ang maraming mga batang babae, at sa malapit na hinaharap, magkakaroon siya ng isang sakuna. Tumingin si Shen Mengchen kay David at nagpatuloy. Anong sakuna? Nagmamadaling tanong ni Bai Zontang. Kung ang usapin ng pamilya Qin ay isang sakuna, dapat nga. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos patayin ni David si Qin Feng, hinding-hindi ito pababayaan ng pamilya Qin. Hindi ko nakikita. Hindi ko makita ang maraming bagay tungkol sa taong ito, ngunit ito ay dapat na buhay at kamatayan. Kumunat ang noo ni Shen Mengchen, tiningnan ng mabuti si David at sinabing. Tumingin si Bai Zontang kay David. Sa pagkakataong ito ay bahagyang nakapikit pa si David na para bang tulog at walang narinig. Magmaneho ng maayos. Mahinang sabi ni David. Kabanata 524. Hindi man niya idinilat ang kanyang mga mata, parang nakita ito ni David. Nagmamadaling nanumbalik si Bai Zontang, at nagsimulang magmaneho ng maingat. Senyor,
Sa tingin ko ay buhay ka ng isang mayamang aristokrata, at ang taong ito ay maikli ang tainga at halatang ulila. Bakit takot na takot ka sa kanya? Naguguluhang tanong ni Shen Mengchen. Ngunit sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Shen Mengchen, naramdaman na lamang niya na ang hangin sa buong sasakyan ay namuo saglit, at ang lamig ay naninikip. Nakita kong iminulat ni David ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang sarili. Ang mga mata ni David ay napuno ng walang katapusang lamig, na naging dahilan upang agad na itinikom ni Shen Mengchen ang kanyang bibig at bahagyang ng inag. Nang bawiin ni David ang kanyang tingin at sumandal sa upuan, tumaas ng kaunti ang temperatura sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, tumigil si Shen Mengchen sa pagdaldal, at palihim na sinulyapan si David na may kaunting gulat. Mabilis pa rin ang pagmamaneho ng sasakyan, ngunit sa hindi kalayuan, nakita nila ang mga sasakyan ni Xu Shimao na nakaparada sa gilid ng kalsada, at may mga taong bumaba sa sasakyan, kumakain at naninigarilyo. Nang makita ang paparating na sasakyan ni David, dir-diretsong naglakad si Xu Shimao, napakalungkot ng kanyang mukha, anong ginagawa mo? Matagal na kitang hinihintay, alam mo bang mahalaga ang oras? Hindi ako kasing dahan-dahan ninyo mga young masters. Napakahigpit ng aking gawain, kung walang utos na bumalik, hindi kita hihintayin. Sinaway ni Xu Shimao sina David at Bai Zontang. Hindi siya pinansin ni David, at bahagyang sumimangot si Bai Zontang at hindi pinansin si Xu Shimao. Alam ni Bai Zontang na ang lalaking ito ay may ganoong ugali, at ayaw niyang makipagtalo sa kanya. Ibinaba ni Shen Mengchen, na nakaupo sa likod na hanay, ang bintana ng kotse, paano kayo nagsasalita? Nag-aksaya sila ng oras para iligtas ako, at may sinabi sila sa akin. Nakita ni Xu Shimao na may biglang babae sa likod niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng sorpresa, tumingin siya kay Shen Mengchen, at pagkatapos ay patuloy na humarap kina David at Bai Zontang at sinabing, kailangan nating makarating sa Baihai City bago magdilim, at magsisimulan na tayo ngayon. Pagkatapos magsalita ni Xu Shimao, tumalikod siya at nagplanong umalis, ngunit pinigilan siya ni Shen Mengchen, sandali. May problema ba? Tanong ni Xu Shimao na may malamig na mukha. I advise you to rest here for half an hour bago umalis. Nakikita ko na ang iyong yintang ay itim, na isang magandang tanda, at mayroong isang madugong sakuna. Sabi ni Shen Mengchen kay Xu Shimao. Anong kalokohan? Sumimangot si Xu Shimao, na may bahagyang galit sa kanyang mukha, ngunit dahil babae si Shen Mengchen, hindi nagkaroon ng seizure si Xu Shimao. Humandar na ang sasakyan at nagpatuloy sa pag-andar. Si Xu Shimao ay hindi tumigil at nagpapahinga ng kalahating oras dahil sa sinabi ni Shen Mengchen. Hindi siya naniwala dito. Sa mga mata ni Xu Shimao, naniwala lang siya sa lakas. Hindi nakikinig sa akin ang lalaking ito, at sa malaot madali ay malas siya. Malamig na sumangot si Shen Mengchen. Junior girl, nagbibiro ka lang ba, o nagsasabi ka ng totoo? Tanong ni Bai Zontang. Siyempre totoo. Kung ayaw mong maniwala, wait and see na lang. Pagkatapos magsalita ni Shen Mengchen, nakarinig na lang siya ng marahas na banggaan sa harapan niya. Boom! Nakita ko ang isang truck na pababa mula sa paliko-likong kalsada sa bundok. Dahil pumalpak ang preno, bigla itong tumama sa kotseng sinasakyan ni Xu Shimao. Itinulak ng malaking puwersa ng impact ang sasakyan ni Xu Shimao sa malayo, at pagkatapos ay huminto sa gilid ng bangin. Halos, nahulog ang sasakyan sa bangin, at imposibleng mailigtas. Fuck! Ito ay masyadong tumpak. Si Bai Zontang, isang gwapo at edukadong tao, ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagbitaw ng masasamang salita. Bahagyang ngumiti si Shen Mengchen, nakita mo ba iyon, tumpak ba ang sinabi ko? Dir-diretsong binuksan ni David ang pinto ng kotse at bumaba. Sa oras na ito, kinaladkad na ng mga tao sa pavilion na nagpapatupad ng batas ang magaling na driver ni Xu Shimao palabas ng kotse. Bagamat walang panganib sa kanilang mga buhay, kapwa sila ay nagkamot ng maraming sugat at umaagos ang dugo. Kabanata 525. Pagkatapos ng simpleng pagbibihis, nagngagat si Xu Shimao at tumayo, nakatingin kay Shen Mengchen na may galit sa kanyang mga mata, naramdaman niyang naaksidente siya sa sasakyan at isinumpa ng batang babae na ito. Ang driver ng truck ay wala sa malubhang problema.
Sa kabutihang palad, nataman nito ang kotse ni Xu Shimao, kung hindi ay talagang mapanganib ito. Nang walang masyadong tigil, sumakay si Xu Shimao sa ibang mga kotse at nagsimulang magmaneho muli. Kailangan nilang makarating sa Baihai City bago magdilim. This time naging maayos naman. Bago lumubog ang araw, dumating ang grupo sa Baihai City. Senior, panatilihin natin ang contact information para sa isa't isa. Dahil iniligtas mo ako, kailangan kong ipahayag ang aking sarili. Pagkarating sa Baihai City, sinabi ni Shen Mengchen kay Bai Zontang. Tumango si Bai Zontang, nag-iwan ng contact information para sa isa't isa, at umalis si Shen Mengchen. Nakahanap si David at ang iba pa ng isang hotel na matutuluyan. Dahil matagal na silang nasa sasakyan, hinugasan na lang nila ito. Nagpahinga lahat sina Bai Zontang at David. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos ng paghiga, si Bai Zontang ay nakatanggap ng tawag mula kay Shen Mengchen, na nagsasabing iniimbitahan niya silang maghapunan sa bahay, at siya nga pala, nagpasalamat sa kanilang naging iligtas buhay na biyaya. Gustong-gusto ni Bai Zontang na pumunta, dahil gusto niyang tulungan siya ng ama ni Shen Mengchen na makita ang kanyang mukha, para malaman niya ang swerte niya sa hinaharap, ngunit hindi siya naglakas loob na magdesisyon, kaya maaari lang siyang humingi ng mga tagubilin kay David. Alam din ni David ang ibig sabihin ni Bai Zontang at hindi siya tumanggi, kaya tumango siya. Hindi nagtagal, isang Rolls-Royce Phantom ang dumating sa pintuan ng hotel at dinala sina Bai Zontang at David sa bahay ni Shen Mengchen. Ang bahay ni Shen Mengchen ay isang anti-gong patio, na sumasakop sa isang malaking lugar, at ang estilo ng dekorasyon ay may lasa ng dating palasyo. Sa pagtingin sa patio na ito, ang isang mayamang batang lalaki na tulad ni Bai Zontang ay hindi napigil ang humanga, masyadong maluho ito, walang pinagkaiba sa palasyo ng dating emperador. Senior. Biglang tumalon si Shen Mengchen at sinigawan si Bai Zontang, mukhang tuwang-tuwa, ngunit pumikit si Shen Mengchen kay David. Babae sa paaralan. Bahagyang ngumiti si Bai Zontang. Tere na, handa na ang tatay ko. Naglakad si Shen Mengchen patungo sa restaurant kasama sina Bai Zontang at David. Paikot-ikot silang tatlo saglit bago dumating. Kung si David at Bai Zontang ang hihilingin na hanapin ito ng mag-isa, hindi nila ito mahahanap sa maikling panahon. Sa oras na ito, ang restaurant ay puno na ng masasarap na pagkain, at may ilang mga katulong na naghihintay sa gilid. Miss. Nang makitang paparating na si Shen Mengchen, maraming katulong ang nagmamadaling sumigaw. Nasaan ang tatay ko? Ipaalam sa kanya na ang bisita ay narito. Sabi ni Shen Mengchen sa katulong. Nakuha ko. Tumango ang katulong. Masayang binati ni Shen Mengchen si Bai Zontang at itinabi si David, na nagpahiya kay Bai Zontang, at paminsan-minsan ay tumingin kay David na may paghingi ng tawad. Hindi ito sineryoso ni David, tahimik itong umupo sa tabi niya na walang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit na may kulay abo na buhok at balbas. Ang matanda ay mukhang mabait, at siya ay medyo katulad ni Shen Mengchen. Ang lalaking ito ay ang ama ni Shen Mengchen, si Shen Dianshan. Itay, ito ang sinabi ko sa iyo, ang nakatatandang Bai Zontang na nagligtas sa aking buhay. Nang makitang papasok si Shen Dianshan, nagmamadaling binati siya ni Shen Mengchen, itinuro si Bai Zontang at sinabing. Natigilan sina Bai Zontang at David nang makita nila ang ama ni Shen Mengchen. Sa edad ni Shen Dianshan, sapat na ang maging lolo ni Shen Mengchen. Matapos sumulyap ni Shen Dianshan kina Bai Zontang at David, bahagya siyang ngumiti, salamat sa pagligtas sa batang babae, naghanda ako ng magaan na pagkain ngayon, sana ay huwag kayong magdamdam. Si Tito Shen ay magalang. Sa katunayan, si Mr. Chen ang kumilos para iligtas ang junior. Sabi ni Bai Zontang na may kahihiyang ekspresyon. Kahit na sino man iyon, ang batang babae ay nailigtas din ninyong dalawa, mangyaring umupo ka agad. Magalang na gumawa ng kilos ng imbitasyon si Shen Dianshan. Kabanata 526. Hindi nagtagal, may ilang tao ang nakaupo, at si Shen Mengchen ay sadyang umupo sa tabi ni Bai Zontang. Halata na gusto niya si Bai Zontang. Sa piging, palaging sinusundan ni Shen Mengchen si Bai Zontang upang magtanong, ngunit hindi pinansin si David.
Si Shen Dianshan ay tila naging masigasig din kay Bai Zontang, habang si David ay medyo parang foil, ngunit walang pakialam si David, tahimik lang siyang kumain. Tito Shen? Narinig ko mula sa nakababatang kapatid na babae, si Uncle Shen ay kilala bilang Shen Yi, at malalaman mo ang pinagmulan at kapalaran ng lahat sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Iniisip ko kung maaari mong hilingin kay Tio Shen na tulungan din akong tumingin. Matapos makilala ang isa't isa, tinanong ni Bai Zontang si Shen Dianshan. Tatay, sabihin mo sa nakatatanda, sa tingin ko ang nakatatanda ay isang mayaman at marangal na bata, at tiyak na marami siyang gagawin sa hinaharap. Sabi din ni Shen Mengchen sa gilid. Bahagyang ngumiti si Shen Dianshan, si Bai Gongzi ay talagang mayaman at marangal, at ang kanyang pamilya ay napakayaman pa rin, ngunit. Tito Shen, ano lang? Nagulat si Bai Zontang at nagmamadaling nagtanong. Kaya lang, may tendency na bumaba ang pamilya Bai mo, at kailangan mong suportahan ng mga maharlika. Hanggat lumitaw ang mga maharlika at sinasamantala ng iyong pamilyang Bai ang pagkakataon, tiyak na titiyakin nito ang kaunlaran ng pamilya Bai sa loob ng 100 taon. Mahinang sabi ni Shen Dianshan. Tito Shen, sino ang marangal na tao na iyon? Nagmamadaling tanong ni Bai Zontang kay Shen Dianshan pagkatapos tumingin kay David. Kung si David ang marangal na tao, mas magiging magalang siya kay David. Kung hindi ganoong kamahal na tao si David, hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya ang pamilya nila Bai kay David. Hahaha, hindi mabubunyag ang sikreto, dito nagtatapos ang mga salita. Hinaplos ni Shen Dianshan ang kanyang balbas at tumawa. Ngumiti si Bai Zontang, at hindi madaling magtanong, ngunit sa ngayon, si David ay maaari lamang ituring na marangal na taong iyon. Dad, ipakita mo sa lalaking ito. Masama yata ang pinanggalingan niya, pero napakaswerte niya, pero malapit na siyang magkaroon ng madugong sakuna, pero kung titingnan mong mabuti, hindi mo makikita. Tinuro ni Shen Mengchen si David at sinabi kay Shen Dianshan. Si Shen Dianshan ay hindi man lang tumingin kay David, ngunit umiling. Dad, anong ibig mong sabihin? Patay na ba ang lalaking ito? Nagulat si Shen Mengchen. Dahil madalas ang mga taong malapit ng mamatay, iiling-iling si Shen Dianshan at hindi ipapakita, dahil hindi na kailangang panoorin ito, bagaman nakikita niya ang mabuti at masama, ngunit wala siyang kakayahang baguhin ang kanyang buhay laban sa ang langit. Huwag kang maglakas loob na tumingin. Si Shen Dianshan ay mahinang naglabas ng 3 salita. Huwag kang maglakas loob na tingnan ito. Nagulat si Shen Mengchen, dahil hindi pa niya ito narinig, sinabi ng kanyang ama ang 3 salitang ito. Matapos marinig ni David ang pagluwa ni Shen Dianshan ng 3 salita na hindi niya pinanggahasang basahin, bahagya rin siyang natigilan, dahan daw ang itinaas ang ulo at sumulyap kay Shen Dianshan, at saka muling ibinaba ang ulo. Tay, bakit hindi ka maglakas loob na ipakita sa kanya? Sabi ni Shen Mengchen na may pagtataka na tingin. Huwag ka nang magtanong, pag-usapan natin ang tungkol sa iba pang mga bagay, at gusto ko ring bigyan ng babala na hindi ka pinapayagang magpakita ng mga larawan sa iyo sa hinaharap. Sabi ni Shen Dianshan kay Shen Mengchen na may bahagyang galit na ekspresyon. Oh, nakikita ko. Tumango si Shen Mengchen. Nang malapit nang matapos ang pagkain, biglang sinabi ni Shen Mengchen kay Shen Dianshan, Tatay, ang mga nakatatanda at ang iba pa ay pupunta sa Xuanyu Valley para maglaro bukas, maaari ba akong sumama sa kanila? Sige. Tumango si Shen Dianshan. Nagulat si Shen Mengchen, Tay, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Hindi mo ba ako pinayagang pumunta sa Xuanyu Valley? Bakit mo ako pinakawalan this time? Iba ngayon sa dati, malaki ka na rin, oras na para bumawi. Tinitigan ni Shen Dianshan si Shen Mengchen at sinabing, Great! Mahal na mahal kita, Dad. Masayang niyakap ni Shen Mengchen ang leeg ni Shen Dianshan at tumawa. Okay, dalhin si Young Master Bai sa paligid ng bahay at tamasahin ang mga tanawin. Nakangiting sabi ni Shen Dianshan. Sige. Tumango si Shen Mengchen, tumingin kay Bai Zontang at sinabing, Senyor, ipapakita ko sa iyo ang paligid ng aking bahay. Nagtaas ako ng ilang koy, at maiintindihan mo ang mga salita ng mga tao. Kabanata 527. Tumingin si Bai Zontang kay David, kailangan niyang kumuha ng permiso ni David.
Tumango si David, umalis ka na, hindi pa huli ang lahat, may gagawin tayo bukas. Nakuha ko. Tumango si Bai Zontang. Senior, palagi kang nakikinig sa kanyang ginagawa, huwag kang mag-alala sa kanya. Kinuha ni Shen Mengchen si Bai Zontang at umalis. Pagkaalis ni na Shen Mengchen at Bai Zontang, iwinagayway ni Shen Dianshan ang kanyang kamay at pinayagang lumabas ang lahat ng mga katulong. Dahan daw ang humigop ng tsaa si David, magsalita ka kung may sasabihin ka. Alam niyang may sasabihin si Shen Dianshan sa kanya mag-isa. Sa sandaling bumagsak ang boses ni David, lumuhad si Shen Dianshan sa harap ni David na may malakas na kalabog, na ikinagulat ni David. Ginoo. Shen, nakikiusap ako kay Mr. Chen na iligtas ang buhay ng aking anak. Lumuhad si Shen Dianshan sa harap ni David at sinabing. Biglang nabulag si David, at nagmamadaling tinulungan si Shen Dianshan na tumayo at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Shen Dianshan kay David at sinabing, Mr. Si Chen ay isang dragon at isang phoenix. Ikaw lang ang makakapagligtas sa anak ko. Ikaw ang marangal na taong hinihintay ko. Mayroon bang anumang sakit na hindi magagamot ang iyong anak? Hindi maintindihan ni David ang ibig sabihin ni Shen Dianshan. Umiling si Shen Dianshan, Mr. Shen, alam kong narito ka sa pagkakataong ito para harapin si Xuan Yugo, at alam ko rin na pinatay mo ang buho at Zuo Patrolman ni Xuan Yugo at dalawang tagapag-alaga, si Xuan Yugo. Ngayon mayroon kang isang hindi may kakaila na paghihiganti. Sino ka ba? Napakunot ang noo ni David, napakasama nitong pakiramdam ng pagiging nasa dilim. Malinaw na alam ng kabilang partido ang kanyang sariling mga detalye, ngunit siya mismo ay walang kaalaman sa kabilang partido. Para sabihin ang totoo mula kay Mr. Chen, ako ang may-ari ng Xuanyu Valley. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Shen Dianshan, biglang humigpit ang nerbiyos ni David, at tumingin siya kay Shen Dianshan ng may hitsura ng pagka-alerto. Huwag kang matakot, Mr. Chen, noong ako ay naging Valley Master ng Xuanyu Valley, 5 taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang Valley Master ay ang aking disipulong si Chen Feng. Nang makitang napaka-alerto ni David, nagmamadaling nagpaliwanag si Shen Dianshan. Magsalita ng malinaw minsan. Kumunat ang noo ni David at sinabing. Sige. Si Shen Dianshan ay nagsimulang sabihin kay David ang bagay na ito ng paisa-isa. Lumalabas na ang nakaraang Xuanyu Valley ay isang organisasyon lamang, at hindi ito naging kulto tulad ng ngayon. Si Shen Dianshan ay umasa sa kanyang sariling physiognomy upang mag-recruit ng maraming disipulo at napakahusay na binuo ang Xuanyu Valley. Matapos maging disipulo si Chen Feng, talagang may masamang iniisip si Chen Feng, at sa wakas ay itinaboy si Shen Dianshan palabas ng Xuanyu Valley, at siya mismo ang naging may-ari ng lambak. Dahil si Chen Feng ang naging may-ari ng lambak, ang buong Xuanyu Valley ay naging sobrang dilim din. Para makapagsanay at makaipon ng pera, gagawin niya ang lahat. Bilang karagdagan, si Chen Feng ay walang hindi pagkakaunawaan upang kontrolin ang lahat ng mga tao sa Xuanyu Valley, at kahit na pinalaki ang mga insekto ng Guo upang kontrolin ang lahat. Tandang padamdam. Kamakailan, maraming kabataang babae ang nawala sa Baihai City. Nahulaan ni Shen Dianshan na si Chen Feng ang may gawa nito, at nakita rin niya na malapit na siyang mamatay, at ang kanyang anak na si Shen Mengchen ay papatayin din ni Chen Feng, ngunit alam niyang may isang marangal na tao sa gitna, kaya ako ay naghihintay. Hindi ko ine-expect na pagkatapos niyang makita si David for the first time today, nalaman niya agad na si David pala ang marangal na taong iyon. Nang marinig ang sinabi ni Shen Dianshan, biglang tumango si David, ngunit medyo naguguluhan pa rin siya, dahil napakakapangyarihan ng Panginoon ng pamilya Shen, bakit hindi niya makita ang ambisyon ni Chen Feng? Nagmaneho ka palabas ng Xuanyu Valley, bakit hindi mo pinatay? Hoy! Napabuntong hininga si Shen Dianshan, Mr. Walang alam si Chen, kung gayon dapat malaman ni Chen Feng na napakahusay ng aking physiognomy, kaya pumangit na siya nang kunin niya ako bilang kanyang guro. Sinabi na ang kanyang pamilya ay nasunog hanggang sa mamatay sa apoy, siya ay makitid na nakatakas sa kanyang pagkasira, at pinapasok ko siya dahil nakakaawa siya, at ngayong araw-araw na nagsusuot ng maskara si Chen Feng. Kung bakit hindi niya ako pinapatay ay dahil gusto pa niyang makakuha ng physiognomy secret mula sa akin, pero nararamdaman ko na malapit na niya akong atakihin, at ang bargaining chip na maaaring magpilit sa akin na ibigay ang sikreto ay
Anak kong si Shen Mengchen. Ngayon lang si Mr. Chen ang makakapagligtas sa anak ko. Kabanata 528. Talagang seryoso ang pagkana ni Chen Feng. Nagulat si David nang marinig ito. Nagawa niyang siraan ang sarili at maagang nagplano. Mukhang walang awa din itong tao. Kaya hindi mo pinayagan ang iyong anak na pumunta sa Xuanyu Valley. At ngayon pumayag ka sa kanya na pumunta dahil sa akin. Tanong ni David. Tumango si Shen Dianshan, kasama si Mr. Chen dito, makatitiyak ako, at dapat malutas ang bagay na ito, kalahating buwan na akong hindi nakaligtas. May sakit ka ba? Alam ko ang ilang mga medikal na kasanayan, kaya maaari kong tingnan ito para sa iyo. Sabi ni David. Umiling si Shen Dianshan, masyadong maraming sikreto ang naibunyag ko, kahit si Dalu o Jin Xian ay hindi ako may iligtas. Hindi kailangang magtrabaho ng husto para sa akin si Mr. Chen, ngunit bago ako mamatay, mayroon akong isang bagay na sasabihin kay Mr. Chen. Patriarch Shen, mangyaring magsalita. Ginoo. Shen, ikaw ay talagang pambihira, kaya magkakaroon ka ng maraming tagasunod sa paligid mo, ngunit hindi marami ang tapat sa iyo, marami sa kanila ay dahil sa mga interes, tulad ng Byzantine na iyon. Naiintindihan ko, isa lang akong cooperative relationship sa pamilya Bai. Napangiti si David, kailangan lang niya ng mga gamot mula sa Yaoangfo ng pamilya Bai, pero kung may nangyari sa pamilya Bai, tutulong din si David. Walang nangongolekta ng mga gamot para sa kanya, ito ay isang pakikipagtulungan. Ginoo. Shen, maganda ang sinabi ng anak ko kanina. Malapit ka nang magkaroon ng madugong sakuna, ngunit ang iyong pagkakakilanlan ay masyadong malihim, kahit ako ay hindi ko makita, kaya kailangan ko ng tulong ni Mr. Chen upang makita kung ano ang iyong sakuna. Nagpatuloy si Shen Dianshan. Paano ako makakatulong? Tanong ni David. Kailangan ko ng patak ng dugo mula kay Mr. Chen. Walang problema. Kinagat ni David ang kanyang daliri at piniga ang isang patak ng dugo. Sinauso ni Shen Dianshan ang dugo ni David gamit ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay bahagyang tinapik ang kanyang noo, at pagkatapos ay tinitigan si David, nang hindi kumukurap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni Shen Dianshan ay nagsimulang mamatla, at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay dumaloy pababa. Puff! Isang subo ng dugo ang biglang tumalsik mula sa bibig ni Shen Dianshan. Patriarch Shen. Nagmamadaling iniunat ni David ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang itinurok sa katawan ni Shen Dianshan. Gulat na tiningnan ni Shen Dianshan si David, at pagkaraan ng ilang sandali, para kumalma, sinabi niya kay David, hindi ko pa rin nakikita ang pagkakakilanlan ni Mr. Chen, ngunit hindi ka isang ordinaryong tao, at ang iyong madugong kapahamakan. Naganap noong ika-10 ng Hulyo. No. 5. Ang lugar ay dapat nasa dagat o sa isang isla. Boom! Pagkatapos ng mga salita ni Shen Dianshan, nagulat si David. Hindi ba July 15 ang oras na pinayagan siya ni Irvin na pumunta sa hindi kilalang isla? Wala na kayang pagkakataon na mapunta siya sa isla, pero may mga kalamidad na naghihintay sa kanya. Medyo nalilito si David sa oras na ito, at hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Huwag na, dadating tayo sa isla sa ika-15 ng Hulyo. Si David ay walang puso at palihim na nagdedesisyon. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Shen Dianshan ay tumanda ng husto, ang mga kulubot sa kanyang mukha ay halatang higit pa, at ang kanyang katawan ay mas mahina rin. Nang makita ito, nais ni David na magpasok ng ilang espiritual na kapangyarihan kay Shen Dianshan sa susunod, ngunit iwinagayway ni Shen Dianshan ang kanyang kamay para pigilan siya, Mr. Shen, huwag mong sayangin ang iyong lakas, walang silbi, kaya kung mabuhay ng 5 araw, sana lang masira ni Mr. Chen ang Xuanyu Valley at mailigtas ang buhay ng anak ko. Huwag kang mag-alala, Patriarch Shen, tiyak na sisirain ko ang Xuanyu Valley na iyon. Matigas na sabi ni David. Komportebling ngumiti si Shen Dianshan. Matapos makipag-chat saglit kay David, bumalik sina Byzantine at Shen Mengchen. Nang makita ang masamang mukha ni Shen Dianshan, nagmamadaling nagtanong si Shen Mengchen, Tatay, ano ang problema mo? Ayos lang. Bahagyang ngumiti si Shen Dianshan. Patriarch Shen, hindi ka na namin iistorbahin.
Sinundan ni David si Shen Dianshan para magpaalam. Sige. Tumango si Shen Dianshan. Senior, magde-drive ako para sunduin ka bukas, at pumunta tayo sa Xuanyu Valley para maglaro. Masayang sinundan ni Shen Mengchen si Bai Zontang. Ngumiti si Bai Zontang at tumango, pagkatapos ay sumunod kay David. Kabanata 529. Sa susunod na umaga. Direktang nagmaneho si Shen Mengchen papunta sa hotel, handang pumunta sa Xuanyu Valley Resort kasama sina Bai Zontang at David. At si Xu Shumao at ang kanyang partido ay handa na ring handang pumunta sa Xuanyu Valley para mag-imbestiga. Nang makita si Shen Mengchen na nagmamaneho para sunduin sina Bai Zontang at David, malamig na sinabi ni Xu Shumao, maaari kang maglakbay sa mga bundok at tubig, ngunit huwag mo kaming hadlangan sa pagganap ng mga opisyal na tungkulin. At saka, kung nasa panganib ka, wala akong panahon para iligtas ka. Paano kayo nag-uusap? Hindi ito nakita ni Shen Mengchen, at sinabi kay Xu Shumao, sa tingin ko mayroon ka pa ring madugong sakuna ngayon, dapat kang manatili sa hotel ng tapat. Magsabi ka pa ng isang salita. Nagalit si Xu Shumao at naaksidente sa kalsada. Nagdamdam na si Xu Shumao at inisip na si Shen Mengchen ang sumumpa sa kanya. Ngayon ay sinabi pa ni Shen Mengchen sa kanya, paano matitiis ni Xu Shumao. Pinapaalalahanan kita, dahil hindi ka naniniwala, kalimutan mo na. Inilibot ni Shen Mengchen ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumingin kay Bai Zontang na may ngiti sa kanyang mukha, Senyor, sumakay na tayo sa kotse. Sinulyapan ni Bai Zontang si David, pagkatapos ay pumasok sa co-pilot, habang si David ay nakaupo sa likod na hanay. Sinipa ni Shen Mengchen ang accelerator, at mabilis na lumabas ang sasakyan. Hindi ko talaga alam kung ano ang hiniling sa akin ng Pavilion Master na dalhin ang dalawang anak dito. Bumulong si Xu Shumao, at inakay ang isang tao papasok sa kotse patungo sa Xuanyu Valley Resort. Matatagpuan ang Xuanyu Valley Resort sa timog kanluran ng Baihai City, 100 milya lamang ang layo. Dahil sa large scale ng resort, maraming turista. Isa rin itong mahalagang pinagmumulan ng kita para sa Xuanyu Valley. Dapat mong malaman na maraming miyembro sa Xuanyu Valley, at malaking pera para mapanatili ito. Nagagawa lang ng resort na ito na i-maintain ang mga gastos sa Xuanyu Valley, lalo na ang pagbili ng mga halamang gamot. Pagkarating sa lugar, si Shen Mengchen ay parang isang mabangis na kabayo na tumatakbo palayo, masayang tumingin sa paligid. Senyor, pumunta tayo sa sekta para makilala ang panghuhula na iyon. Gusto kong makita kung ang taong ito ay isang tunay na nag-aaral o sinungaling. Hinailan ni Shen Mengchen si Bai Zontang at sinabing. Hindi nang ahas si Bai Zontang na tawagan ng mga putok, nakatitig lang siya kay David na may nagtatanong na tingin, at nang makita niyang tumango si David, pumayag si Bai Zontang. Hindi sumama sa kanya si David, naglakad siya patungo sa kailaliman ng Xuanyu Valley. Ang sukat ng sekta ay hindi malaki, ngunit ito ay masikip sa mga tao, na lahat ay naghahanap ng master para sa panghuhula. Hinailan ni Shen Mengchen si Bai Zontang at pilit na pinisil palapit dito. Anong pipigain, hindi ka ba marunong pumila? Isang lalaking may mabangis na mukha ang sumigaw kay Shen Mengchen. Ngunit sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang lalaki ay hinailan ng taong nasa tabi niya, ikaw ay nililigawan si kamatayan, iyon ang pinakamatandang miss ng pamilya Shen. Maya-maya, pinanood ng lahat si Shen Mengchen give way, mukhang sikat na sikat pa rin ang pamilya Shen sa Baihai City. Sa lobby ng sect, isang master na nakasuot ng robe ng monghe at naka-crossleg, tumangala kay Shen Mengchen, at dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo. Guro, magkano ang hexagram? Humihingi ako ng hexagram. Tanong ni Shen Mengchen sa master. Nagbibiro si Miss Shen, napakahusay mong pamilya Shen sa physiognomy, bakit mo pa ako ginagamit para manghuhula? Napangiti ng mahina ang master. Ang physiognomy ay physiognomy, at ang panghuhula ay panghuhula. Paano ito magiging pareho? Sinadya kong pumunta dito para manghula ka ngayon. Gusto kong makita kung tama ang sinabi mo. Sabi ni Shen Mengchen na may mapaglarong ekspresyon. Kung ganoon ang kaso, hilingin kay Miss Shen na kulugan ang lottery. Inabot ng master kay Shen Mengchen ang isang bamboo tube na may maraming bamboo sticks. Kinuha ni Shen Mengchen ang bamboo tube at inalog ito ng malakas, at maya-maya ay nahulog ang isang bamboo stick sa lupa.
Kinuha ng amo ang patpat na kawayan at tiningnan ito, at bahagyang ngumiti. Si Miss Shen ay nagkaroon ng sakuna kamakailan, at ang iyong ama ay natatakot na siya ay mamatay sa lalong madaling panahon. Sa sandaling bumaba ang boses ng master, ang mukha ni Shen Mengchen ay biglang naging sobrang pangit. Ano ang sinabi mo? Maniwala ka man o hindi, binasag ko ang nasirang sect mo. Kabanata 530. Hahaha, oo kung maniniwala ka, hindi kung hindi. Nasabi ko na lang ayon sa hexagram sa bamboo stick. Bakit kailangang magalit si Miss Shen? Kung ayaw mong maniwala, dahan-dahan kong ipaliwanag sa'yo. Pagkatapos magsalita ng guro, tumingin siya sa mga disipulo sa magkabilang panig at sinabi, paalisan ang lahat, at iyon na para sa araw na ito. Nagmamadaling pinaalis ng 2 disipulo ang lahat ng taong nakapila, at saka isinara ang pinto ng lobby. Bahagyang kumunot ang noo ni Bai Zontang, tumingin sa master, bahagyang kinabahan ang kanyang ekspresyon. Junior girl? Tere na, kasinungalingan lang ang bagay na ito. Sabi ni Bai Zontang kay Shen Mengchen. Senior, kung hindi makapagpaliwanag ng malinaw ang taong ito ngayon, gibain ko ang kanyang nasirang sekta at maglalakas loob pa akong sampay ng aking ama hanggang mamatay. Nakikita ang galit sa mukha ni Shen Mengchen, tumingkayad siya at sinabi sa amo, ipaliwanag mo sa akin, kung hindi malinaw ang paliwanag, alam mo ang kahihinatnan. Miss Shen, dumating na ang iyong kapahamakan. Tumingin ang master kay Shen Mengchen at biglang ngumiti ng mapait. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Shen Mengchen. Ngunit bago pa makapag-react si Shen Mengchen, sinampal ng master ng palad si Shen Mengchen. Nagulat si Shen Mengchen at wala ng oras para mag-react, ngunit si Bai Zontang, na nasa gilid, ay naghanda na at sumipa palabas, para lang sipin ito sa palso ng master at hinayla si Shen Mengchen pataas. Junior, go! Si Shen Mengchen ay labis na natakot sa oras na ito, hindi niya akalain na ang Panginoong ito ay maglalakas loob na gumawa ng isang bagay sa kanya, kailangan niyang malaman na ang kanilang pamilyang Shen ay nasa Baihai City na ang kanilang mga kamay ay nakatikip sa langit, at mayroon pa ring mga tao na naglakas loob na salakayin siya. Dahil nandito ka, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Malamig na ngumiti ang master, ang buong tao ay biglang bumangon sa hangin, at sinampal ng palad si Bai Zontang. Sinubukan ni Bai Zontang ang kanyang makakaya na labanan, ngunit lumipad pa rin siya palabas at bumagsak ng husto sa pader. Senior. Nagmamadaling lumapit si Shen Mengchen at nag-aalalang sumigaw. Naglakad ang master patungo kay Shen Mengchen na may panunuya sa kanyang mukha. Si Shen Mengchen ay tumingin sa master ng may takot, ano ang gagawin mo? Ang aking ama ay si Shen Dianshan. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka niya bibitawan. Hahaha, kung hindi ka lang anak ni Shen Dianshan, hindi kita gagalawin ngayon, basta nahuli kita, hindi lang susunod si Shen Dianshan. Na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, inabot ng master at hinawakan si Shen Mengchen. Putok! Sa biglaang malakas na ingay, ang pinto ng lobby ay bumukas ng buong lakas, at sumugod si Xu Shimao kasama niya. Nang makita ang eksena sa harap niya, pinandilatan ni Xu Shimao ang master at sinabing, ikaw, nagpapanggap na matino, ngunit sa likod ng mga eksenang gumagawa ng mga bagay na mas mababa sa mga baboy at aso, ngayon ay dadalhin kita sa hustisya. Mga tao mula sa Dharma Protector Pavilion sa Kyoto, nandito pa rin kayo. Mukhang hindi nagulat ang master sa hitsura ni Xu Shimao. Dahil alam mo ang aking pagkatao at wala kang magagawa, gusto mo bang gawin ko ito? Galit na sigaw ni Xu Shimao. Kumuha ng walang kamay. Ngumisi ang master, yung mga dumating ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Bumagsak ang boses, at 100 tao ang biglang bumuhos mula sa likod ng lobby, lahat sila ay may pambihirang kakayahan, at tila na-ambush na sila sa likod. Nang makita ito, biglang naging pangit ang mukha ni Xu Shimao. Tingin mo ba ay daya ang panghuhula ko? Inaasahan kong darating ka. Proud na sabi ni Master. Gawin mo. Si Xu Shimao ay umungal at direktang inatake ang Master. Lumubog din ang mukha ng Grandmaster, patayin ang lahat ng tao sa Guardian Pavilion, arestuhin ang lalaki at ang babae, ang pinakamatandang young master ng pamilya Bai, at ang pinakamatandang babae ng pamilya Shen. Ito ay talagang magandang bargaining chip. Mukhang alam na nila ang pagkakakilanlan ni Bai Zontang at Shen Mengchen.
Ang lakas ni Grandmaster Xu Shimao, nang lumaban siya sa Panginoon na iyon, ay ganap na hindi nagtagumpay, at ang kanyang mga nasasakupan ay nagpupumilit ding lumaban, hindi man lang mga kalaban, at agad na lumitaw ang mga casualty. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.